Mabuhay! Ito ang YouTube channel na taong mahilig gumawa ng mga pampaswerte, mahilig magpabuenas, at mangontras sa mga malas. It's me, Rico Mori, 2026, and welcome back to my channel! Kumusta kayo ha mga kumari kong tigang? Nako, eto na. Ilang araw na lang po ha mga kumari kong tigang ay officially papasok na nga po ang Year of the Fire Horse. So sa naman po ng Chinese New Year. Kasi sa lunar calendar of the year po ha mga kumari kong tigang, iba kasi yung sa atin. Yung pag-celebrate natin ng bagong taon, iba naman po sa Chinese New Year. So ngayon po ay malapit na pagpasok po ng Chinese New Year, ngayon pong February 14. Diyan pa lang po officially papasok yung taon ng kabayo. Yung apoy na kabayo, ha, makumari ko dito, talaga naman pong napakalakas niyan. Kasi yung sinasabing fire horse na yan, ay sinasabi na ko talagang napaka-powerful, talagang napaka-dominant na year, at talagang yan po yung napaka-passionate na year, ha, makumari ko tigang. At kailangan talaga tayo po yung mabilis. At kailangan nating sabayan ang kabayo sa pagtakbo. At syempre, nagtandem pa, apoy tsaka kabayo, nako talaga namang ewan ko na, pagka kayo po'y hindi nakasabay dyan, may iwanan talaga kayo at baka kayo matadyakan pa ng kabayo. Seryoso. Kasi yun na nga. Pero for today's video po, mga kumari kong tiga, kaya pag-uusapan naman po natin, ay yung tungkol sa ating, yung ating mouth of chi, mga kumari kong tiga, yung pinapasukan ng swerte at dinadaluyan ng mga positibong enerhiya sa loob ng bahay natin. Ano yan? Siyempre, ang ating pintuan. Kaya ngayon nga, mga kumari kong tigang, pag-uusapan natin yung mga sinasabing mga malas at swerteng pintuan. At meron po tayong mga ibibigay ng mga sinasabing mga bagay-bagay po na dapat po, wala na dyan sa mga pintuan po ninyo ngayon pong 2026. Kasi, nako, kayo po'y maaring, dagasain na naman ng mga sinasabing mga negativities at kamalasan na yan kapag kayo po'y ng mga pintuan nyo, andyan pa rin yung mga sinasabing nagpapamalas na yan. Ano ba yung mga yan? Marami po mga kumari kong tigang. Pero, ano bang gusto nyo? Yung pong, yung positive po muna o yung negative? Yung swerte po muna o yung malas? Unahin na po muna natin yung mga swerte ha mga kumari kong tigang. Yung mga swerte na dapat po ay ilalagay natin o dapat meron po tayo sa ating mga pintuan. So yun po, unahin natin yan ha mga kumari kong tigang. Ano ba yung mga yan? Ang isa po sa sinasabi sa Feng Shui ha mga kumari kong tigang na ang ating pong mga pintuan, yung ating mga entrance ng bahay po natin, dapat po, yan po ay clear. At dapat po ay malinis. Number one yan na makumain ko, dapat po panatilihin natin ng kalinisan ng ating mga main door o pintuan. Tanggalin nyo dyan ha, makumain ko, yung mga cluttered baga. Nako, kasi alam nyo po ba yung mga malilinis na pintuan, yung malbawa yung mga screen nyo, baka hindi nyo naman pinupunasan yung mga screen po ninyo, mga, yung mga door screen. Kaya ba may mga merong door screen? Baka naman yung mga door screen yung butas-butas na. Pagpapalitan nyo na. Papalitan nyo naman yan mga screen ng mga pintuan po ninyo. Yung mga stainless na ang ipagawa nyo. Yung mga aluminum. Stainless? Ang mahal no. Pero ako dito kapag yung screen na lumax. Itong bahay namin kasi old house. So yung design ng pintuan namin medyo parang antik-antik na rin ang design. Pero dapat po ha, makumain ko talaga yung mga pintuan natin, panatilihin nating malinis. Yan, yung mga pintuan po nyo, punasan nyo. Mas maganda po dyan ha, makumain ko kung sasabunin natin, baldiyuhin natin ha, makumain ko yung mga pintuan natin, babaldiyuhin. Yung bubuhusan ng tubig, kasi ganun tawag namin pagka magbabaldiyo, binubuhusan ng tubig, yung talaga actual na tubig. Mas maganda po ha, makumain ko kumuha po kayo ng isang timbang tubig, tapos lagyan nyo po yun ng isang dakot na asin. Yan, kusan nyo yan, tapos alayin nyo ng konting panalangin yan, yun po magiging pang-cleanse po ninyo sa mga pintuan po ninyo. Kahit sa pong bahay, pwede pong gawin yan na makumari kong tigang. Yan po ang panglilinis natin sa pintuan natin. Brasin natin. Punasan natin, brasin natin yung mga doorknob, yung mga screen, yung mga hamba. Baka naman yung mga hamba nyo yung mga inaanay na at gapok na. Nako, negative po yan ha, makumari kong tigang. Wag nyo pong hahayaan na mga pintuan po ninyo, yung parang matutumba na. Yung magigiba na baga. Nako, Pastor Joseph. Ang mga pintuan nyo ba yung mga ayos pa, yung mga hinges. Nako, isa kasi yan na, makumain ko kasi sinasabing, dapat po, ay check natin lagi. Dapat po, iwasan natin yan na yung mga pintuan po natin, yung parang magigiba na. Kasi sinasabi po ha, makumain kong tigang, na ang ating pong mga pintuan, ay tinatawag na mouth of chi ng ating bahay. Kumbaga yung mga positive energy, yung wealth energy ha, makumain kong tigang, dyan pumapasok.
Eh, pagka ang pangit ng pintuan ninyo, papasok ba dyan ng swerte? Ah. Baka walang papasok dyan na makumalit ka pagka ganyan mga pintuan po ninyo. Kaya, ipaayos nyo yan at linisin nyo yung mga main door po ninyo. At ang pangalawa po ha, makumalit ko isa po sa pinaka-importante sa ating mga main door. Dapat po ang ating mga pintuan ay well lighted. Dapat po maliwanag ang ating mga pintuan. Dapat lagyan nyo ng ilaw yan. Halimbawa, baka ang mga pintuan po ninyo nakaharap sa mga yung mga wall na madidilim, yung matataas na wall, na hindi na nasisikatan ng araw. Dapat po yan, palagyan nyo ng ilaw, yung maliwanag na ilaw. Mas maganda po yung medyo warm. Wag po yung daylight na ilaw, yung dapat po yung warm, kasi mas maganda po yung warm light na parang yellow. Yung sinuunang design baga ng ilaw, yung mga daylight na ilaw, mas maganda yung medyo warm, yung madilaw-dilaw ng konti. Kasi, syempre, ibubus po nga niyan yung positive energy nga po ng fire. Kasi positive po ang aura na yung pagka ang ilaw natin sa main door natin, yung medyo warm. Kasi syempre nga po, diyan pumapasok yung positive energy. Kailangan, parang binubus niya yung energy ng fire. Kasi nga ngayon may fire horse nga, di bang taon, kailangan pagtanan natin yung mga ilaw natin dyan ng warm light. Saka magandang reflection ng dilaw. Yung medyo, kasi diba, yung ano natin, medyo warm kasi tayo, parang ang ganda ng reflection kasi nan sa, sa itsura natin, di ba? Kaya mas maganda yun. Mas mabubus yung positive energy. Kumbaga, yung fire energy po ng ating bahay, ibubus niya para mas maakit natin yung mga, wealth energy para pumasok sa bahay natin. Talaga ba? Ba't ganyan ang buhok mo? Wala lang po kasi ako pinagpagupit. Tapos itong aking aurahan ngayon na kumain kong tiga, hindi po ako nakapantulog, hindi ito bathrobe. Ito po ay kimono blouse. Baka sabihin nyo ako nila nakapantulog na, hindi po. Ito po yung kimono. Ako po kasi style Japanese ang aura ko ngayon. O, di ba? Kaya tinan nyo para akong, yung lips ko, ang labi ko yung pulang-pula para akong geisha. Geisha. Ano po yung mga parang geisha sa Japan. Yan. At ganito po ha, kumari ko tiga, halimbawa kayo po may mga pundidong ilaw dyan sa mga main door po ninyo. Saan bawa sa may mga main entrance ng bahay po ninyo. Bawa kayo nagkabit dyan ng mga, yung mga ilaw-ilaw na nilalagay natin dyan. Sa bawa may lanay kayo dyan o terrace. Tapos di ba naglalagay tayo ng mga accent light. Halimbawa baka naman yung mga ilaw nyo dyan, wala nang ilaw. Yung wala nang bumbilya, hindi na umiilaw. Tapos hinahayaan nyo lang na pundido siya. Naku, negative yan, hamak Marco Tigang. Palitan nyo na po yan ng mga bumbilyo. Tanggalin nyo na po yan, yung mga bumbilyang mga pundido na yan. Palitan nyo na po ng bago. At mas maganda nga po, yung warm light ang ilalagay po natin dyan. Yan po ang number 2. Ang number 3 po, hamak Marco Tigang. Di ba nga ngayon po ipapasok na ang Year of the Fire Horse. Naku, talagang napakalakas po ng elemento po ng apo, yung fire horse, sama kumain kong tigang. So, yung energy po ng fire, kailangan po mabalansin natin yan sa pintuan po natin. So, dapat po, lagyan po natin yan ng mga medyo pangbalansin na mga elemento. Katulad po ng earth, dapat po maglagay tayo ng earth element dyan. Ano ba yung mga earth element? Halaman. Yan, mas maganda po maglagay kayo ng mga live plants talaga, kumain kong tigang. Yung mga maganda yung mga halamang, mga pampaswerte, katulad po ng mga photos. Yan, yung mga money tree natin. Yan, yung mga Sansevieria. Pero mas maganda po, kumalit kong tigang, maglagay kayo dyan ng mga halaman na medyo pabilog po ang dahon. At maganda rin po, kumalit kong tigang, kung tayo po maglalagay dyan ng isang bowl po ng mga shell at saka ng mga stones. Yung mga live stones po, kumalit kong tigang. Halimbawa, yung mga kukuha kayo sa mga ilog, yan, sa mga dagat. Maglagay kayo ng isang bowl dyan o isang tray pang-accent nyo dyan sa may main door po ninyo, kasama po ng mga halaman. Ilalagay po natin dyan yung mga stones, yung mga, tawag doon, batong buhay, ganun. Mga batong buhay, mga shells, ganun. Maganda pong pang-accent dyan ngayon 2026 kasi nga, babalansin yan yung energy po ng fire horse o yung elemento ng apoy. Yan, kasi earth element po dapat ang pambalansin natin dyan sa fire na yan para hindi masyado siyang yung dominant ang fire elements. So ngayon po, babalansin natin yan ng fire. Pero, huwag kayo maglalagay kumarik yung tigang sa main door po nyo. Ngayon po, 2026 lang po kumarik yung tigang ng mga water element o yung mga water features. Kasi before po, sa mga previous years po, maganda po maglagay ng water element sa ating mga pintuan sa may main door. Pero ngayon po, kasi medyo malakas nga po ang power ng, ng fire, nagka-clash yan dalawang yan, yung tubig tsaka apoy. So, wag mo muna kayo maglalagay ng anything na mga
water element, kung mga aquarium o yung mga fountain. Eh, di ba ako nga po, hama kumari ko tigak, merong aquarium dun sa aking front door, dun sa may terrace namin. So, tatanggalin ko na po yan. At mas maganda pong area ngayon ng mga water element sa loob po ng bahay po natin. At dun sa may bandang northwest section po ng bahay natin, doon po natin ilalagay ang mga water features o yung mga fountain, yung mga aquarium, dyan po natin ilalagay sa may bandang northwest. Yan po yung magandang location ngayon, 2026 ng mga water element para mabalanse po yung fire elements sa bahay natin. Para hindi masyadong, kumbaga overpowering yung fire element. So, medyo isasubdued natin siya. Kailangan natin ng metal element, yung saka yung earth, saka yung water. So, kailangan po balanse lang ha. Huwag naman sobrang daming tubig. Tsaka, yung medyo yung pictures natin sa bahay natin, yung mga fire elements, medyo bawas-bawasan natin, i-tone down po natin yung mga red. Kasi malakas na yung yung fire elements ngayon kasi fire hose ngayon, tapos ang pintura pa ng bahay nyo, kulay pula. Ang pintuan pa ninyo, kulay pula. Maganda po sa pintuan po, hama kumari ko tigang yung medyo light color, kat po mga yellow, yan, mga beige, mga green, o yung mga teal, yan po magandang kulay, mga wall. Pwede po natin gamitin yan sa mga wall po natin. Magpapintura kayo ng mga kulay green, kulay blue, yung mga teal blue, yan, mga beige, magandang kulay yan. Huwag na po masyado yung mga orange at saka yung mga red. Kasi sobra na yung fire elements. Baka naman kayo masunog na. Huwag naman. Opo, kasi mga katulad mga kortina, mga tropilo po ninyo, baka mga ginagamit nyo ngayon mga kulay, mga kumot ninyo pula, yung mga bedsheet nyo pula, kortina nyo pula. I-tone down nyo na po muna yan. Medyo light lang colors ang kunin natin ngayon. Gamitin natin yung mga, yan, beige, mga teal, yan, mga green, light green, na mga kumari ko yan. Para medyo mabalanse po yung fire elements, para medyo subdued siya. Para mas maganda yung feeling. Balanse, hindi masyadong overpowering yung red. Kasi, di ba, red nga po, minsan nakaka-burn out siya Kaya tayo, feeling natin minsan, parang lagi tayong na-burn out, lagi tayong parang sobrang stress. Pagka ganun, sobrang dami kasi ng fire element sa bahay po natin. Kaya ngayon, sinasabi nga po na sobrang lakas po ngayong taon na to ng fire element. So, ngayon, dapat balanse natin yan. So, ang mga main door po natin, lagyan po natin ng mga earth elements, mga halaman, mga stones, mga shells. Yan po maganda dyan, hama kumari kong tigang. At maganda rin po, hama kumari kong tigang, ngayong 2026, Year of the Fire Horse, kung tayo po ay mag-incorporate dyan sa ating mga main door ng mga metal at gold accent dyan sa mga pintuan po natin. Yan, halimbawa yung mga main door po ninyo, yung mga door na baga, pinturahan nyo ng kulay gold. Halimbawa, meron kayong mga bell dyan, pinturahan nyo ng kulay gold, ganun. Tapos halimbawa yung mga horseshoe, di ba naglalagay tayo ng mga horseshoe dyan? Mas maganda po yan, pinturahan natin yan ng kulay gold. O yung mismong pintuan natin, lagyan siya natin ng konting mga accent po ng gold. Wag naman po yung mismong buong door, pipinturahan nyo ng kulay gold. Yung mga design lang po, halimbawa yung mga hamba, gawin yung gold. O yung halimbawa yung screen ng pintuan po ninyo, yung pong pinaka-frame, gawin nyo po kulay gold dyan. Kaya maganda po, hama kumari kong tigang, kung kayo po maglalagay dyan, yung mga metal na horseshoe. Yan, bakal po kasi yun, hama kumari kong tigang, yung pong mga horseshoe natin. At available pa rin po yan. Tsaka yung pong ating susi ng kasaganaan o yung ating lucky susi. Nang sabit po kayo dyan sa mga main door po ninyo. Katulad po ito po. Bakal kasi yan, hama kumari kong tigang, ito po, tinan nyo, yan. Antique na susi po kasi ito. So, metal element po ito. Ito po yung babalanse sa elemento po ng apoy. Fire element, hama kumari kong tigang. So, maganda yan. Mga wind chime, maglagay kayo niyan. Yung pong horseshoe, ito po, yung mga bell, tsaka ito pong susi natin. At ito po yung available pa ngayon, hama kumari kong tigang, sa mga gusto pong maka-avail po nito, mag-PM po kayo sa akin. Kasi maganda po ngayon, 2026, tayo po maglalagay ng mga metal elements sa mga main door po natin. So, ganun po, hama kumari kong tigang, gawin nyo po yan. Tapos, yun naman po mga sinasabing mga don'ts o yung mga sinasabing mga dapat po itanggalin na natin na naghihikayat ng mga negativities at kaya ang ating mga pintuan ay nagiging malas. Ano ba yan? Number 1 po, hama kumari kong tigang, yung mga sira-sira. Baka naman kasi nga, hama kumari kong tigang, yung mga door na po ninyo, warak-warak na, sira-sira na, hindi na naglalak. Tapos ang mga panglock nyo na lang, parang yung mga tali na lang. Tali? Ano yung ganyan, hama kumari kong tigang, sira na yung mga doorknob. Tapos ang pinanglalak na lang na tali, tinatali na lang, o minsan pako na, yung kinakawit na lang na ganun. Nako,
ipaayos na po yan ha, mga kumahal ko ngayon 2026 ang mga main door po ninyo. Yun nga, sabi nga sa inyo, baka ang mga pintuan po ninyo, yun ako magigiba na, yung inaanay na, yung mga hamba, ipa-repair nyo na po yan. Kasi negative po yan ngayon 2026 kapag ang mga main door po natin ay mga defected o yung mga sira-sira. Isa pa po ha, mga kumahal ko dapat nyo pong tanggalin dyan sa mga main door po ninyo, yung mga cluttered. Yan, yung mga, kung ano-anong mga nakatambak dyan, bawa yung mga sapatos, mga tsinelas, yung mga medyas, sa mga mababaho, tapos meron pa kayong lalagay dyan naman kung ano-anong arganas, mga basurahan, tanggalin nyo po yan dyan sa mga main door po ninyo. Kasi yan po isa sa, yun nga, nagbablock ng positive energy, kaya hindi tayo pinapasok ng swerte sa loob po ng bahay natin. At ang isa pa po ha, mga kumahal kong tigang, tanggalin nyo po ito dyan sa mga main door po ninyo. Yung nasabi natin kanina, yung mga water features o mga water element dyan sa may malapit po sa mga main door po ninyo, lalong-lalo po, baka kayo po meron dyan mga gripo o may mga poso. Ganun, baka kayo po meron dyan mga lababo. Nako, bakit naman kayo naglagay kasi ng lababo dyan sa may main door po nyo? Pero kasi gano'n na, mga kumahal kong tigang, may nakita akong ganyan. Malayo din lang po mismo sa main door. Doon lang po sa may side ng main door. Sa side po ng mga pintuan po ninyo o sa may side po ng mga gate po ninyo, sa may main entrance ng bahay po ninyo, may gripo kayo dyan. Di ba? Madalas yan yung ginagamit natin sa pagdidilig o sa garahe. Yung pagka-car wash natin. Merong ganyan eh. Kasi katulad ko dito, meron akong ganyang gripo. Pero malayo naman po sa main door. Kaya lang po ang gripo ko, outward siya. Halimbawa, ito po yung wall ko, pa-outward na gano'n ng gripo ko. Eh, negative pala yan, ha, mga kumahal kong tigang. Kaya yan po, pinapalitan ko. Imbis na ganyan, halimbawa, ito po yung bahay po ninyo, dapat po, ang gripo po ninyo, papaganyan, nakaharap po sa bahay po ninyo. Yung pasok ng tubig, yung agos ng tubig, papasok din sa kanya. Kasi alam niyo po ba yung mga bahay na meron pong nakadikit na gripo, nakadikit na ganyan ng gripo, di ba ganyan? Ito yung gripo, kunyari, ito gripo to, yung kamay ko. Tapos ito yung wall ng bahay nyo. May pintuan pa dyan. Nasa tabi ng pintuan nyo. Kasi syempre dyan kayo nagka-car wash. Ng mga motor nyo, mga kotse nyo. Dyan kayo minsan naglalaba, nagdidilig kayo. Gano'n. Dyan kayo nangunguha ng tubig. Alam nyo, yan pala ang isa sa pinakamalakas na makapagpa-drain ng wealth energy natin. Yung pera natin, mabilis na nauubos. Pansinin nyo yan. Halimbawa, ito yung wall ng bahay po ninyo. So, facing yan sa labas, yung kalsada. So, halimbawa, ang gripo po ninyo ay nakaganyan, papalabas sa kalsada. Ibig sabihin, ang gripo po natin nakaharap sa kalsada sa may papalabas ng pintuan natin. Yung negative yun. Dapat pala, halimbawa, ito yung bahay natin, dapat ang gripo natin nakaharap na ganyan para yung agos niya papasok sa loob ng bahay natin. Yan, halimbawa, meron kayong gate dito. Yan, meron kayong pader dito. Dapat dito kayo maglalagay na nakaharap po sa may bahay po ninyo. Ganun. Kaya kung bawa may mga gripo kayong ganyan, ipa-repair nyo yan, ipa-renovate yan, ipa-ayos nyo. Huwag kayong maglalagay ng gripo na nakadikit sa dingding nyo, na sa dingding ng bahay po ninyo. Kahit sa side, sa back door, sa may front door, kahit sa may side, kahit sa garahe. Pagka ang mga pintuan po natin, nakadikit sa wall natin, tapos papaganyan ng labas ng tubig, papaagos, draining yan. Draining energy ang ibig sabihin yan. So, yun. Lalo pa ngayon, 2026, so nagka-clash ngayon ng water tsaka fire, nako, baka kayo soba-sobang madrain dyan kapag meron kayo dyan sa mga pintuan po ninyo o sa mga front door nyo. Malapit po sa mga pintuan po ninyo. Diba? Kasi meron akong mga nakita dyan sa ibang lugar na napuntahan ko. Merong poso. Diba? Ito yung, yung front door nila. Tapos sa medyo side-side na ganyan, may poso dyan sa harapan. Harapan ng bahay, may poso. Dyan sila poso ng poso, bomba silang bomba. Meron gano'n. Doon naman sa highway, dito po sa may papuntang Kalamba, meron ako dyang nadadaanan lagi. Ito yung gate nila. Sa labas ng gate nila, merong poso doon. Tapos lahat ng tao doon umiigib. Pangit pala daw yung ganyan, yung may poso sa harapan ng gate. Pero parang sabi ko maganda rin naman kasi parang yung mga tao, doon ako umiigib. Kaya lang yan pala yung sinasabi nga na yung draining energy, malakas na malakas sa bahay po ninyo, mabilis nga kayo nauubusan ng kayamanan nyo, mabilis na nauubos, mabilis na nade-drain. Ganun pala. Opo, kaya nga yung dito pong, yung gripo ko, imbis na nakaganyan, nakaganyan sa papalabas na pinaganyan ko, pinaharap ko sa bahay ko. So, ngayon, ang gripo ko, nakadikit na doon sa gate, doon sa may pader ng bahay. Para paglabas ng tubig, pag agos niya, papasok pa rin siya. Ganon ang sekreto pala nun, ha, mga kumahal ko tigang, ng mga gripo natin.
Oh. Kasi ako lately ko lang ito nalaman yan eh. Ngayon, isa pa, dagdag ko na rin po ito, baka kayo po meron dyan mga kulungan ng hayop. Bawa, kulungan ng mga kalapate, ibon, o mga kulungan ng pusa, aso, sa may harapan ng mga main door po ninyo o sa front door nyo, sa harapan ng bahay nyo. Lipat nyo po yung sa bandang side kasi negative din yan yung mga bahay ng hayop, lalo na yung mga kulungan. Tapos yung mga kulungan nyo, wala nang gumagamit. Bawa, namatay na yung aso nyo, o namatay na yung mga kalapate, namatay na yung mga lovebirds, yung mga hawla ng ibon. Tanggalin nyo yan kasi negative na rin po yan. Ganun din po, kasi ang sinisimulan niyan, lalo na yung mga hawla ng ibon, liliparin yung swerte natin, yung pera natin. Kaya madalis din tayo na de-drain. Draining energy din kasi yan, yung kine-create ng mga hawla na yan, yung mga kulungan ng parang, kumbaga, stagnant. Yung energy na nakakulong, parang nabablock niya yung pagpasok ng positive energy. Tapos yun nga, yung mga hawla naman, parang nililipad daw ng hangin. Kasi di ba yung nakakulong dyan, ibon, pag lumipad dyan, wala na. So tanggalin nyo yan, isa pa yan. Kaya tanggalin nyo po yan, hama kumahay. Kung yung mga nabanggit natin na yan, parang mga pintuan po ninyo ay maging positive, para maging swerte. Kasi kung halimbawa nga, kayo po'y lagi na lamang nakakaranas ng sobrang kamalasan at mga misfortune sa buhay nitong 2025. Ito naman po 2026 na ito, hama kumahay. Medyo abata natin yan. I-check natin, hama kumahay, yung mga elemento na naandyan po sa mga pintuan po natin. Dagdagan po natin yung mga earth elements, maglagay tayo ng mga live plants, yung mga lucky plants natin, idagdagan po natin dyan, yung mga pampaswerte natin, mga wind chime, mga lanterns, yan, yung mga kung ano mga isinasabit natin sa main door po natin na pampaswerte, katulad yan, yung ating lucky susi o susi na kasaganaan, yung ating horseshoe, yung ating mga wind chime, yung mga bells natin, ilagay na natin dyan. Ang para tayo naman po'y swertihin ngayong taon na ito ng 2026. Di ba ka? So yun po, hama kumain kong tigang, sana po'y may napulot na mga bagong idea at kaalaman sa pagkontra naman sa mga sinasabing mga kamalasan na yan. And with that, mga kumain kong tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye mga kumahal kong tigang. Ako, ginit itong kimonon to ha, mga kumahal kong tigang. Aleche, binanas agad ako. O siya, sige na. Ha?